sa lahat. Dali-daling binuhat ng mga residente ang babaeng yan. Halos mawalan ng malay ang biktima nang araruhin ng truck ang isang tindahan at bahay sa Legazpi, Albay. Ang anak ng babae nadaganan ng truck. Ang buong detalye ng malagim na aksidente, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Lalaking may kapansanan, patay matapos na-trap sa nasusunog nilang bahay sa Valenzuela. Kaliwat ka ng sunog, sumiklab din sa Mandaluyong at Quezon City. Batang tumatawid sa pedestrian lane sa Ormoc City na sapul ng humaharurot na motorsiklo. Bulkang Taal, 3 beses na nagbuga ng usok ngayong araw. Pero dagsa pa rin ang mga turista sa Tagaytay. Partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tinanggal na ang salitang laban sa PDP. Inanunsyo na ang pambato nila sa pagkasenador kasama ang aktor na si Philip Salvador. Grupo ng mga lalaking bigla na lang naglilinis ng salamin ng mga natatraffic na sasakyan, pero wisyo ang dulot sa mga motorista. Patay ang isang lalaki sa Legazpi City, Albay matapos araruhin ng truck ang kanyang binabantayang tindahan. Sugatan naman ang kanyang nanay na sinaklolohan ng iba pang residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Makikita sa video na ito ang pagsaklolo ng mga residente sa isang babae. Nasa loob siya ng bahay na inararo ng isang truck sa Legazpi City sa Albay noong Huwebes. Sa tindi ng pagbangga, wasak naman ang bahay pati na rin ang kanilang tindahan. Sa kasamaang palad, patay ang 36 na taong gulang na lalaking anak ng ginang. Nagbabantay lamang daw ito sa kanilang tindahan nang mangyari ang disgrasya. Ayon sa Legazpi City Police, inabot ng halos 4 na oras bago na-recover ang kanyang bangkay. Kinailangan pang gumamit ng backhoe. Sugatan din ng driver at pahinante ng truck. Ayon sa mga otoridad, nawalan ng preno ang truck na may kargang graba nang galing umano ito sa mataas na bahagi ng barangay Mabinit. Nang malapit na po dun ma'am sa may intersection portion, hindi niya na po na-control. Kung didiretso niya daw po, mas madaming bahay daw po ang tatamaan. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to properties ang driver ng truck. Nagpapagaling naman ang sugatang ginang na maswerteng nakaligtas sa disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kaliwat ka ng sunog na naman ang sumiklab sa Metro Manila. Sa Valenzuela, patay ang isang lalaking may kapansanan matapos matrap sa nasusunog nilang bahay. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Nabulabog ang mga residente ng sitio Kabatuhan sa barangay Genti de Leon sa Valenzuela City nang sumiklab ang sunog sa bahay na ito kagabi. Maya-maya pa, may mga narinig na pagsabog sa harap ng nasusunog na bahay. Kanya-kanyang bitbit ng mga timba ng tubig ang ilang residente para mano-manong lagyan ng tubig ang truck ng bumbero. Halos 1 oras ang itinagal bago naapula ang apoy. Nang maapula ang sunog, tumambad ang bangkay ng 54 na taong gulang na lalaking may kapansanan. Nasawi ang biktima nang matrap siya sa loob ng nasusunog nilang bahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 2 bahay ang natupok at nasa 9 na tao ang apektado. Nilamon din ng nagngangalit na apoy ang bahay na ito sa barangay Plainview sa Mandaluyong City kaninang umaga. Walang sinayang na oras sa mga bumbero. 10 bahay ang natupok at aabot sa 30 pamilya ang apektado. Wala namang nasaktan sa sunog. Sa Quezon City naman, tanaw mula sa malayo ang usok mula sa sunog sa barangay Santo Niño kanina ring umaga. 5 bahay ang natupok habang 6 na pamilya ang nawalan ng tirahan. Wala ring naitalang nasawi o sugatan. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng magkakahiwalay na sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5.
Abiso naman sa mga kapatid nating motorista, may pagtaas at meron ding bawas sa presyo ng petrolyo sa susunod na linggo. Tataas ng hanggang 40 hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina simula sa Martes. Ito na ang ika-6 na sunod na linggo na tataas ang presyo ng gasolina. Habang higit piso naman ang posibleng bawas presyo sa diesel at kerosene. Ang nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan at ang pagbagsak ng demanda ng petrolyo sa China at Amerika ang dahilan ng oil price hike at rollback. Patok ngayong tag-init ang iba't ibang pagkain at inuming pampalamig pero may paalala dyan ang mga doktor. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Ice cream, buko juice, sa malamig at halo-halo. Yan ang mga paboritong pampapresko ng mga Pinoy ngayong sobrang init ng panahon. Saan mang kanto, may nagtitinda nito. Ang mga taxi driver na ito nag-time out muna sa pamamasada para uminom ng buko juice. Mas maganda na lang ito kaysa sa soft drinks. Ito kasi puro. Tsaka katamtaman ang tamis. Malamig na magaan. Sabi ni Jessa, higit 50 buko ang nabebenta niya sa isang araw ngayong tag-init. Mamotor lang. Papuntang trabaho. Dadaan rito bibili. Patok din ngayon ang mga sa malamig na may iba't ibang flavor, gaya ng melon at pineapple. Kasi mainit ngayon eh. Kailangan natin pampalamig. Pinipilahan naman dito sa Mandaluyong ang tindahang ito ng halo-halo. Mura na, masarap pa. Sobrang sarap po kasi talaga ng halo nila rito. Tsaka sobrang creamy po nung gatas na ginagamit rito. Sobrang init ng panahon ngayon. Tapos napapawi yung init ba kapag kumakain ng halo-halo. Pero may paalalang mga doktor sa mga ganitong palamig. Siguraduhin lang natin na malinis yung ating pinagbibilahan. No, sapagkat marami po kasi din na maaaring magkaroon tayo ng problema kapag nagkaroon tayo ng waterborne illnesses. Kasama po dyan yung mga food poisoning na tinatawag, pwede kayong magtae, pwede kayong magkaroon ng dehydrations. Hindi rin naman daw totoo ang mga nagsasabing hindi dapat agad-agad uminom ng napakalamig na inumin kapag nauuhaw. Dahil nga sa sobrang init ng panahon ngayon, pwede naman po kayo uminom ng malamig na tubig para mapababa yung temperatura ninyo at para mapababa din po yung inyong thirst na tinatawag. So, walang pag-aaral na masyadong nagsasabi na bawal uminom ng malamig na tubig pagkagaling kayo sa labas. Pero payo ni Doc, mas mabuti pa rin daw na tubig ang inumin para maiwasan ng dehydration o labis na pagkawala ng tubig sa katawan. Ugaliin daw ang pag-inom ng 10 hanggang 12 baso ng tubig kada araw. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, posibleng pumalo sa 40 hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa 19 na lugar sa bansa ngayong araw. Kabilang dyan ang Dagupan City, Pangasinan, Catarman, Northern Samar at Aborlan, Palawan na posibleng makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index o damang init. Ayon sa Pag-asa, posibleng magdulot ng heat stroke ang heat index na nasa 42 hanggang 51 degrees Celsius. Kaya hanggat maaari, iwasang magbabad sa ilalim ng araw at gumamit ng payong at sombrero kung lalabas ng bahay. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kambyo naman tayo sa politika, may pagbabago sa pangalan ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinakilala na rin nila ang ilang pambato nila sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Nasa frontline ng balitang yan, si John Aroa. Tuluyan ng tinanggal ang salitang laban sa Partido Demokratiko Lakas ng Bayan o PDP Laban. Inanunsyo yan sa ika-42 anibersaryo ng partido sa Cebu kagabi na pinangunahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Now it's going to become PDP only or Partido Demokratiko Pilipino. Any objection to the motion? Hearing none, motion is approved. Yan ay para matuldukan na raw ang away sa pagitan ng kampo ni Duterte at dating Senador Coco Pimentel. Matatanda ang binatikos noon ni Pimentel ang desisyon ng COMELEC na kilalanin ang paksyon ni Duterte bilang totoong PDP laban. Sa pagtitipon din inanunsyo ng PDP ang 4 na mga inendorso nilang kandidato sa pagkasenador sa 2025. Kabilang dyan ang mga re-electionist na sina Bato de la Rosa, Francis Tolentino at Bongo. Kasama rin sa kanilang senatorial slate ang aktor si Philip Salvador. Ang tagal ko pong hinintay ito. Tinatanggap ko po ang aking nominasyon para sa 2025 senatorial election.
Naghahanap pa raw ang PDP ng iba pang kandidato na kukumpleto sa kanilang senatorial lineup. Si Senator Bato nagpahapyaw naman kay dating Pangulong Duterte na baka raw pwede ring tumakbo sa pagkasenador. Baka mamaya magbagong isip ng ating party chairman. Pag hindi siya tinatamad, baka gusto niyang tulungan kami doon para mas lalo tayong lalakas sa Senado. Pero sinabi rin kagabi ni Duterte na handa na siyang magretiro sa politika. Sa gitna naman ng kanyang talumpati, pinatutsadahan ng dating Pangulo ang isang babae na umano'y malakas mangurakot. Hindi niya pinangalanan kung sino ang tinutukoy niyang babae. Pero nabanggit niya si Pangulong Bongbong Marcos na wala raw isyu ng korupsyon. Si Marcos, in fairness, yung walang halong galit, walang halong politika. In fairness, si Presidente, wala akong narinig na siya. Pero yung isa, marami. Doon ako. Sabi ko, hindi ako makaano kay, hindi ako pwede mag-atake ng babae. Pero yung korupsyon, malakas talaga. Dagdag pa ng dating Pangulo. Hintayin na lang natin. One term lang naman. Huwag na natin awayin. Ako ayaw ko makipag-away. Huwag lang magkamali talaga. Natanong naman sa Senator Bato tungkol sa mga mabibigat na pahayag ni First Lady Liza Marcos laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ito lang ang sinabi niya. Mahirap pakialam sa usapang babae. Sa ngayon, sinisikap daw ng PDP na muling mapalakas ang kanilang alyansa, lalo na sa Visayas at Mindanao. Sa Davao, ang susunod na pagtitipon ng PDP bilang paghahanda sa halalan 2025. Nagbabalita mula sa Frontline, Jana Rua, News 5. May buwelta ang China sa Amerika bago ang balikatan exercise kasama ang Pilipinas. Ayon sa Defense Minister ng China, dapat kilalanin ng Amerika ang kanilang posisyon sa South China Sea. Respetuhin daw ng Amerika ang soberanya ng China. Sa Lunes na magsisimula ang balikatan exercise sa Pilipinas na gaganapin sa ating karagatan, malapit sa Taiwan at South China Sea. Giit naman ng China, hindi raw nila kailanman hahayaan ang mga aktibidad na makakaapekto sa independence ng Taiwan. Sa isa namang pahayag, sinabi ng G7 o grupo ng mga makapangyarihang bansa na tutol sila sa mga delikadong paggamit ng China ng mga barko ng Coast Guard at Maritime Militia sa South China Sea. Labis din daw silang nababahala sa napapadalas na dangerous maneuvers at pagwa-water cannon ng China sa mga barko ng Pilipinas. Ang Group of 7 ay isang organisasyon na kinabibilangan ng Canada, France, America, Germany, Italy, Japan at United Kingdom. Susunod, batang tumatawid sa pedestrian lane na bundol ng motor. Rider hindi man lang huminto. Bulkang Taal muling nag-alboroto, pero mga turista dagsa pa rin sa Tagaytay ngayong weekend. At mga private swimming pool sa Calamba, Laguna may kanya-kanyang pakulo. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Hindi na nakapalag ang lalaking ito ng arestuhin ng mga otoridad sa Barangay San Jose sa Antipolo, Rizal. Nakaharap siya sa kasong murder. Kinilala ang suspect na si alias Longhair, 32 taong gulang na top 7 most wanted ng Region 4A. Halos 2 taon umanong nagtago ang suspect na nagpalipat-lipat umano ng tirahan. May 2022 nang patayin umano ni alias Longhair ang kanyang kapitbahay dahil sa umunoy agawan sa posisyon sa kanilang subdivision. Yung biktima ay bagong upo sa village officers, parang village officers. So yung biktima ay naatasan na mag-inventory ng mga contributions. So yung suspect po natin, siya ay parang bata-bata nung isa sa mga officers na pinalitan. Todo tanggi naman ng suspect sa krimen. Hindi pa talaga akong pumatay doon. Bakit ito ang tinuturo? Ewan ko po. Kasalukuyang nakakulong ang suspect sa Antipolo Police. Arestado rin ang lalaking ito na tulak umano ng droga sa Antipolo.
Isang linggo umanong tiniktikan ng mga otoridad ang 21 anyos na suspect. Na-recover sa kanya ang 1 kilong marijuana at kush na may street value na hindi bababa sa 260,000 pesos. Accordingly, ang mga pinagbabasa kanya ay yung mga estudyante ng Antipolo at ng Marikina. So malaking bago ito na nawalan sila ng supply na ganito. Ino-order umano ng suspect online ng droga. Sa kanya ito binabagsak sa kanyang mga parokyano. Sa yung mga droga na yun? Sa akin po. Extra na income lang din po, saka user po ako. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa Ormoc, Leyte naman, balik-rehas ang isang notorious umanong tulak ng droga na kinilalang si alias Yoyo. Binasahan siya ng arrest warrant sa loob mismo ng kanyang bahay. Kinapkapan siya ng mga operatiba at na-recover sa isang bag ang mga pakete ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng halos 3 milyong piso. Inamin ni alias Yoyo na kinukuha pa niya sa Cebu ang mga illegal na droga. Inihahanda na ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Yan ang Frontline Roundup. Ian Suyu, News 5. 3 beses nagbuga ng usok kaninang umaga ang Bulkang Taal, kaya pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa bulkan. Live mula sa Tagaytay, nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Faith, may epekto ba dyan ang nangyaring phreatic eruption sa Bulkang Taal? Yes, Nikki, kahit nga kanina ay nag-alboroto ang Bulkang Taal, ay dagsa pa rin nga yung mga turistang nais magpalamig dito sa Tagaytay City kung saan nga matatanaw ang Bulkang Taal. Kita sa videong ito ang ibinugang usok ng Bulkang Taal sa Batangas kaninang umaga. Phreatic eruption ang tawag dito. Sa 11 a.m. advisory ng PHIVOLCS, umabot sa 350 meters ang usok na ibinuga ng bulkan. 3 beses yan nangyari mag-aalas 9 hanggang pasado alas 11 kaninang umaga. Paliwanag ng PHIVOLCS, posibleng nangyari ang minor phreatic eruption dahil sa humalong tubig sa mainit na bato o magma sa loob ng bulkan. Nakapagtala naman itong Huwebes ng 2,104 tons per day ng volcanic sulfur dioxide mula sa bunganga ng Taal. Dahil dyan, nakataas pa rin ang alert level 1 sa Bulkang Taal. Ibig sabihin, bawal lumapit sa Taal Volcano Island, gayon din sa permanent danger zone ng bulkan. So every now and then talaga mag-expect tayo na meron mga ganitong mga phreatic eruptions. Right now po wala kaming makitang indication na tumataas yung level of activity niya or nag-escalate. Sa kabila naman ng minor phreatic eruption, dagsa pa rin ang mga turista dito sa Picnic Grove sa Tagaytay, kung saan matatanaw ang Taal Volcano. Gaya ng pamilya Endoso na bumiyahe pa ng 5 oras mula Lucena City para magpalamig dito sa Tagaytay. Nasa SLEX na kami, naka-receive kami nung emergency warning ng RRMC. So nakita namin na may phreatic eruption daw. So tinuloy pa rin namin siya kasi as in malapit na kami. Alerto naman daw ang pamilya ni Vanessa sakaling mag-alboroto ulit ang Bulkang Taal. Monitor po namin. May mga alerts din po kami natanggap kanina. Hindi po dapat kami pupunta tutuloy dito kung sobra na yung pagputok nung Nikki, sa ngayon nga ay patuloy pa rin niya yung pagdagsa o pagbisita ng mga turista dito sa Tagaytay kung saan nandito kami sa Picnic Grove. Wala namang naitalang volcanic smog dito pero dahil nga nakataas pa rin sa alert level 1 ang Taal Volcano, pinaalalahanan at pinag-iingat yung mga residenteng nakatira malapit sa bulkan kung saan nga ay may posibilidad na magkaroon ng pagputok ito. Nikki. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Faith Del Mundo. Dinarayo rin ng mga turista ang mga resort sa Calamba, Laguna na may iba't ibang pakulo ngayong tag-init. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Hanggang drawing na lang ba ang plano nyong swimming ngayong tag-init? Abay, kulayan na yan kasama ang barkada o pamilya. 1.5 oras lang mula sa Maynila, matatagpuan nyo na ang hile-hilerang resort sa Calamba, Laguna. Dito sa Barangay Bukal matatagpuan ang kakaibang resort na ito. Hindi lang ito karaniwang swimming area dahil isa rin itong water dance floor. Patok na patok ang libreng aqua dance class. Meron pang bubble party. Lahat yan pasok na sa entrance fee na 200 pesos. Siguro dito hindi masyadong crowded kasi di ba malayo.
Mayroon ding tinatawag na man-made water drip na swak na pang back massage. Nakatutulong daw ang mga ganitong pakulo para dumami ang mga turista. Sa isang araw, umaabot sa 300 katao ang dumarayo sa resort. Actually, puno talaga siya. Yung mga guests is parang hindi na namin sila pinapasok kasi wala na kami may offer na free tables and chairs. Para naman masigurong ligtas ang mga turista, may mga naka-alertong lifeguard. Tinitiyak rin nila ang kalidad ng tubig. The source of water po namin dito is natural hot spring po siya. Yung pagka-hot spring naman po niya is hindi naman po siya ganun kainit po, medyo maligamgam lang po yung tubig niya. Para naman sa mga may gusto ng privacy, dinarayo rin dito ang mga private pool sa Barangay Pansol. Naglalaro sa 10,000 hanggang 20,000 pesos ang overnight rent sa bawat resort. Ngayong tag-init, buhay na buhay rin ang mga negosyo sa gilid ng kalsada. Gaya na lang ng Salvavidas stall na ito. Sa tala ng Department of Tourism sa Calabarzon, umaabot sa 40,000 na mga turista sa Calamba tuwing summer season. Inaasahang mas tataas pa ito dahil wala ng travel restrictions di tulad noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Susunod, viral na wiper boy sa Quezon City. Dinampot na dahil sa pamimerbisyo sa mga motorista. Pero naglipana pa rin sila sa Maynila. Mga alagang aso at pusa, pati yung mga inabandona, sabay-sabay ipinakapon sa Pampanga. At Bossing Vic Soto na nag-celebrate kanina ng birthday sa Itbulaga, magbabalik pelikula na. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Nasunog ang isang pagawaan ng pintura sa Pasig. Sumiklab ang apoy sa gusaling yan sa Mercedes Avenue pasado alauna kaninang hapon. Kita sa video ang makapal at maitim na usok. Umabot yan sa first alarm kung saan kinailangan ng 4 na truck ng bumbero. Wala namang napaulat na nasaktan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Umabante na sa NBA playoffs ang Miami Heat matapos nilang talunin ang Chicago Bulls. Kahit hindi nakapaglaro ang star forward ng Miami na si Jimmy Butler dahil sa injury, tinambakan pa rin ang Heat ang Bulls mula first hanggang fourth quarter. Nagtapos ang laban sa score na 112-91. Makakalaban ng Heat ang Boston Celtics sa unang round ng playoffs. Samantala, lusot na rin sa playoffs ang New Orleans Pelicans nang pataubin nila ang Sacramento Kings. Lamang sa unang quarter ang Kings pero nakabawi ang Pelicans sa second quarter. Ang final score, 105-98. Makakaharap naman ang Pelicans ang Oklahoma City Thunders. Nag-celebrate kanina ng kanyang birthday si Bossing Vic Soto sa longest-running noontime show na Eat Bulaga. At bilang pa-birthday, may good news din si Bossing sa kanyang fans. Alamin natin yan sa report ni MJ Marfori. Happy birthday to you. Happy birthday, Bossing! Extra special kanina ang longest-running noontime show na Eat Bulaga dahil sa bonggang birthday celebration ni Bossing Vic Soto. Happy birthday, Bossing! Happy birthday, happy birthday! Bukod sa Dabar Cats, present din ang pamilya ni Bossing. May pa-birthday song pa ang anak nila ni Pauline Luna na si Tally. Nakisaya rin ang isa pang anak ni Bossing na si Oyo Boy Soto at asawa niyang si Cristina Hermosa. Sana alam mo na alam namin kung gaano mo kami kamahal. And sana napapakita rin namin sa'yo na mahal na mahal ka namin. Pati ang pamilya na Danica at Mark Pingris present din. May special throwback performance naman sina Tito Sen at Henyo Master Joey.
syempre, nakakwentuhan natin ang birthday boy na magbabalik pelikula na raw this year. Ano naman kaya ang say ni Bossing sa mga online troll na pinag-aaway ang Eat Bulaga at It's Showtime? Surprise! Oh, maganda yun Pero hindi Enteng Kabisote, o baka? Iba naman. Iba na ang panahon ngayon. So, makakaasa sila ng kakaiba talaga. At gaya ni Henyo Master Joey De Leon, para kay Bossing, hindi nila kaaway ang katapat nilang programa. Never naming sabihin kaaway, katapat, kalaban. Yeah, pero kaaway. Iba yung kaaway namin. Alam niyo na kung sino yun. Sa kabila ng mga issue, inuulan ng blessings ang Dabarkads. Recently lang, nang ibalita ng Bilyonaryo.com na kumita ng aabot sa mahigit kalahating bilyong piso ang TVJ sa una nilang 6 na buwan sa kapatid network. Ang kitang yan, sinasabing mula sa airtime, sponsorships at digital revenues. Ang lupit! Bakit naman, boss? Nagbabayad kami ng tax, huwag kayong mag-alala. Yan para sa... binabalik din naman namin yun Nagulat ba kayo? Binabalik namin sa taong bayan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, pagdami ng mga aso at pusang gala sa kalye, inaksyonan sa tulong ng Oplan Kapon. At the Tortured Poets Department ni Taylor Swift, most streamed album sa loob lang ng isang araw. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Dinampot ng mga otoridad ang mga tinaguriang wiper boy na nag-viral sa Quezon City. Sa kabila nito, may ibang wiper boy pa rin sa ibang lugar sa Maynila na perwisyo umano ang dulot sa mga motorista. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa viral video na ito, nakuha sa bahagi ng Quezon Avenue sa Quezon City, makikitang nagtatalo ang isang motorista at isang lalaking nagpupunas ng windshield ng SUV. Wiper boy ang tawag sa mga lalaking ito. Habang nagtatalo, unti-unting dumating ang iba pang wiper boys. Kuha ang video na yan ni NAPOLCOM Commissioner Edilberto Leonardo. Naisipan niyang i-post online ang video para makapag-ingat ang publiko at makuha rin ang pansin ng mga otoridad sa anyay perwisyong dulot ng wiper boys. Para sa mga sasakyan lang yun So, tapos nandyan sila. So, baka mas makaperwisyo sila kaysa makatulong. Ayon sa Facebook post ng Quezon City LGU, dinampot na noong April 18 ang mga wiper boys sa viral video. Sa paglilibot kanina ng News 5 sa Quezon Avenue, wala ng wiper boys. Pero bukod sa Quezon City, madalas ring makakita ng mga wiper boy sa Maynila. Naabutan ng News 5 na naglilinis ng windshield ang 24 anyos na si Joshua. Paliwanag niya, nagpapaalam muna siya sa mga motorista bago linisin ang windshield ng sasakyan. 300 piso raw kada araw ang kinikita niya sa pagiging wiper boy. Akala siguro ng mga iba, nanakaw, tapos nangungulit lang, ganun. Pero karamihan naman din po yung iba, marangal naman din po, kaso ito lang alam nila. Nagpapaalam din daw sa mga motorista si Bert bago magsimulang maglinis. Sa edad na 14, kailangan na raw niyang kumayod dahil ulilang lubos na siya. Kaya naman po masama yung wiper Huwag niyo lang dami yung wiper. Huwag kami, bubuhay kami. Ayon sa Manila Police District, pwedeng pagmultahin at makulong ng hanggang 6 na buwan ang magulang ng mga minor de edad na wiper boys. Paglabag daw ito sa ordinansa ng lungsod laban sa child endangerment. Paalala naman ng pulis sa mga motorista. Hindi natin dapat i-tolerate itong mga ito kasi nga kung pagbibigay tayo dito, mananatili sila dyan sa kalsada. May mga ahensya tayo na pwede nating tapingan sumuporta dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5.
Kahapon lang nirelease, record-breaking agad ang bagong album ni Taylor Swift na The Tortured Poets Department. Yan na ngayon ang most Pet ko yan. Alam ko, partner ko, marami kang pets. Pero ang gusto kong malaman, napakapon mo na ba yung mga pets mo? Minsan kasi binibreed mo once, pero dapat talaga kinakapon at some point. Kasi may benefits yun sa kanila, partner. Pati yung ugali nila parang umaayos kahit paano. Less aggressive. Okay. Yang benefit niyan at iba pang benefits alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Teka mga kapatid, bawal judgmental. Hindi po ito pang mamalupit kay Miming. Bahagi lamang ito ng paghahanda para sa pagkakapon. Madalas nababalita ang mga pang-aabuso sa mga hayop o yung mga lumalabag sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Very bad! Bukod sa pananakit, marami ring inaabandona o mas malala pa, may ibang pusa o asong itinatapon lang kung saan-saan. Ayon sa mga Animal Welfare Organization, isa sa mga dahilan nito ay ang patuloy na pagdami ng stray cats and dogs o yung mga paggalagalang aso at pusa. Kaya naman importante raw ang pagkakapon. After pandemic, lumobo siya ng more than 5 times of the original number kasi walang nagko-control, walang capability yung mga rescuers natin, yung mga volunteers na lumabas at ang isang pusa pwedeng mabuntis ng 5 beses sa isang taon. Sa aso meron lang tayong 2 beses sa taon. Buti na lang ready to serve ang grupo ni Doc Gab para isagawa ang Opland Kapon. Neutering o pagkakapon ang tawag sa pagtanggal ng testicles ng alagang hayop na lalaki. Spaying naman sa mga alagang hayop na babae. Sa kapon event na kasi, papatulugin natin yan gamit yung anesthesia o obserbahan and after that, doon na tayo sa mismong procedure. After na makapon, recovery period ng around 1 to 2 weeks. And then after few weeks, doon mo na makikita yung changes. Nagkakaroon na yan ng pagkawala ng heat cycle, lumalakas kumain, and mas nagiging manageable yung mga ugali nila because yung heat cycle ay nawawala. Maigpit na paalala ng grupo ni Doc bago ipakapon. Siguraduhin masigla at hindi kumain ang mga alaga. Nandito tayo ngayon sa Barangay San Matias, Santa Rita, Pampanga upang saksihan ang pagkakapon ni Doc Gab. Makikita nyo meron pusa rito. Wala pang 5 minuto matatanggal na yung itlog ng kakaponin ni Doc. Hindi po ito animal cruelty. Ito po yung recovery period ng mga pusang nakapon. So in 15 minutes to 1 hour, pwede na silang iuwi na kanilang mga fur parent. Bukod sa pagpigil sa pagdami, ano pa ba ang maitutulong ng pagkakapon sa mga fur baby? Nakakatulong ito para maiwasan natin yung posibilidad na makalabas sila ng bahay or nagiging biktima sila ng mga pang-aabuso. Mas manageable, mas mabibigay mo yung quality care. Ang natutulong dito sa community, pag-control natin yung bilang ng mga stray community sa lugar, hindi mo sila kailangang i-impound o hulihin. Kaya naman pala patiently waiting ang mga pet owners. Gaya ni Jane, responsible for parent at animal rescuer ng 2 pusa. At dahil may 2 bagong pusa na naman siyang na-rescue, sugod agad siya sa Opland Kapon. Para maiwasan yung mga pagdami ng stray cats, tapos mas maganda rin yung benefits. Hindi masakit sa bulsa ang pagpapakapon, kaya si Joanna ginarap na ang pagkakataon para sa kanyang muning. Second time na po. Last month, may dinala rin akong isang female cat na pinakapon. Pinakapon ko na sila para hindi na sila mag-reproduce and makalabas sila sa bahay. 502,000 pesos ang presyo ng kapon. Minsan nga, libre pa. Kami po ay gumagawa po ng mga ganito pong proyekto para po sa aming rescues. At the same time is makapag-give back po kami sa community by giving them a low cost but quality kapon po. Laging tandaan mga katropa at kabarkada, kapon ang solusyon, hindi tapon. Oh, teka, mukhang nahimasmasan na si Miumi at gusto nang umuwi matapos siyang kapunin. Mondi Lopez, News 5. Kapon, hindi tapon. Yes. Yun naman ang mas mahalaga Ako nga at some point, nagkaroon ako ng 9 na pusa. Tapos I'm very thankful na nakahanap ako ng mga aampon. Yes, pinampon ko sila. Yun. Okay. Maraming salamat again, Mondi Lopez, para sa balitang yan. At yan, mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.